Yung 12 volts dati kanina, tingnan nyo. Di ba? Wala na siyang 12 volts. So, pipilitin ko lang yung power niya. Tutok natin dito. Ayan o, lalabas yung 12 volts. Lalabas yung 12 volts. Babagsak. Yun. So, ito yung kanyang setup, no? Shoutout muna no kay Gary Kadafi Dadigan. Ayan, from Gary Reza Electronics, Kidapawan City. Shoutout sa iyo, bro. Ni Hardalesa, ayan, shoutout sa iyo, master, no? Alfredo Di Moral, shoutout sa iyo, master. Kay Jimmy Miranda ng Tanawan, Leyte, shoutout sa iyo, master. Mio Madrona, ayun, shoutout sa iyo, master, no? Mio Tech. At kay Jonathan Sanoy, Jong Electronics from Kidapawan City, ayan, shoutout sa inyo lahat. Sa mga kapwa nating technician, no? At sa mga grupo nating mga electronics technician, mga tech vlogger, shoutout sa inyong lahat, mga master, no? Ayan, so magandang araw sa inyong lahat, mga paps, and welcome back sa ating channel, no? So, meron lang akong update sa ating ginagawa dito. Bali, ito isang Devant. Model niya is 32 STB101. So, ito yung kanyang mainboard, no? Ito yung kanyang mainboard. Napakalaki yung kanyang mainboard, no? Ayan. Ito yung kanyang loob. Then, lagay ko lang dito. Ang problema ng unit na to, ito meron nang nilagay dito, protect problem. Kasi nagbi-blink na yung kanyang indicator. Pagkasaksak mo, meron siyang standby. Pag pinapower on mo, nagbi-blink na yung kanyang indicator. Tapos kung iilawan mo naman yung kanyang screen, yung logo ng Devant, parang flashing siya, lalabas tapos wala. Lalabas tapos biglang mawala naman. Pero walang ilaw kasi ang problema pag ganon is backlight. So, pundi yung backlight. Ang unit pala na ito, tandaan nyo yung STB101. Maganitong board. Ayan, ganitong setup. Pag napundi po yung backlight nito, mapoprotect po siya. So, baka kalain nyo sa mga baguhan, no? Sa mga, doon tayo mag-focus sa mga baguhan, sa mga nagsisimula pa lang sa pagre-repair, no? Sa mga kapwa natin technician, sa mga master, alam na nila to, no? So, sa mga nagsisimula pa lang, baka hindi pa alam yung mga ganitong setup, na kapag napundi yung kanyang backlight, magpo-protect po yung mainboard natin. So, kung hindi mo pa kabisado, syempre akalain mo mainboard yung problema, ito troubleshoot mo yung mainboard. Tapos kung hindi mo makuha o hindi mo troubleshoot or malaman yung problema, last option yan is magpapalit ka ng bagong mainboard. So, siguro mag-order ka or bibili ka sa kapwa technician. Tapos nung may kabit mo ulit, ito na pa rin yung problema. So, ang gagawin mo naman, sasoli mo yung board, tapos sabihan mo yung nabilhan mo na siguro sira yung board. Ayan. Pero, dapat, alam natin yung ganitong model na malaman natin na kapag napundi yung backlight, mapoprotect po siya. So, kahit anong troubleshoot mo dito sa my mainboard, kung gano'n yung problema, pundi yung backlight, hindi mo talaga siya mariresolve. So, napalitan na po natin to ng backlight. Ito yung kanyang backlight strip, oh. So, 10 lang. 2 strip, tapos isang strip nito, mayroong 5 bulb. Then, napalitan na po natin ito. Yung gamit natin is factory cut tulad nito. May mga factory cut yung mga kinakabit natin. Ayan. So, saksak ko lang. Tingnan nyo, meron siyang standby. Diba? Meron siyang standby, tapos, power on natin. Ayun, okay na siya, diba? Kasi nga, pinalitan natin ng backlight, no? So, dito tayo ngayon. Gagawin natin is magte-test tayo dyan. Check natin yung kanyang, ayan. Pakita natin na kapag wala yung backlight nito, napoprotect po yung unit natin. So, dito tayo mag-focus sa kanyang 12 volts line. So, dito tayo mag-focus sa kanyang 12 volts line. Wait. So, dito tayo, kanyang 12 volts line. Ito yung kanyang 12 volts line, no? 12 volts line. Ayan. So, tandaan nyo yan, yung 12 volts line na yan. Yan po yung supply ng ating top board. Ayan. Yan po yung supply ng ating top board, ha. So, normal. Nag-display yung unit kasi napalitan na natin ng backlight. Tapos, steady yung 12 volts niya. So, gagawin natin, bunutin muna natin yung plug natin. Tapos,
tatanggalin natin yung backlight niya, yung socket. So mga ganitong setup, parang napundi na rin yung backlight kasi wala nga siyang backlight, di ba? Tinanggal natin. So same lang to ng setup kung pundi yung backlight ng unit natin. So ngayon, saksak natin ulit. Saksak natin ulit, tapos pindutin natin yung kanyang power. Power niya. So bumalik po siya, no? Siyempre, bumalik po siya sa standby mode. Pindutin natin ulit. Ayan, bibling siya, tapos standby mode ulit. So parang nagpo-protect talaga siya. Hindi siya makapagtutuloy. So akalain mo na mainboard yung problema. So dito tingnan natin yung kanyang ito. Hindi po siya fully ferreted. Hindi po maging mag-oscillate ng kusa yung kanyang mainboard kung pundi yung backlight. So parang open circulation siya or open oscillation, no? So ganito yun, no, eh. Kadalasang mga na-experience natin dati, yung hindi ko pa kabisado yung mga ganitong setup or ganitong unit, nakala ko talaga na mainboard yung problema. So ginawa ko, nag-troubleshoot ako hanggang sa wala namang ibang problema na nakita natin. Yun pala, pag-check natin sa backlight, open pala. So sinuplayan, nilagyan natin ng, kinabitan natin ng ibang backlight. Gumamit tayo ng backlight, kinabit natin dito, yun, nag-normal, nag-ilaw yung backlight niya. So doon ako naka-experience na kapag pundi pala yung backlight, magpo-protect yung unit na to. So tingnan nyo naman, kung 12 volts dati kanina, tingnan nyo, di ba? Wala na siyang 12 volts. So pipilitin ko lang yung power niya. Tutok natin dito. Ayan, oh, lalabas yung 12 volts, lalabas yung 12 volts, babagsak. Yun. So ito yung kanyang setup, no? Ayan. So ayan, tingnan tayo kasi may customer, no? So sa mga newbie, alam niyo na, pag mga itong model ng Devant, tandaan nyo, kapag nagpundi yung backlight, nagpo-protect yung unit, so akalain mo mainboard yung problema. So babalik ko lang yung backlight natin. So ano lang, kung hindi kayo sigurado, pwede nyo man kabitan ng ibang backlight yan, pang test lang, tapos testing nyo para sigurado. And para sigurado rin, dapat meron kayong backlight tester para may test nyo yung backlight mismo kung pundi ba. Ayan, so, nakakabit na po yung backlight natin. So ipapower on ko lang. Ayan, tapos angat natin. Ayan, diba, nag-oscillate na siya, nag-normal na ulit. So tayo natin yung kanyang startup ng Smart TV na pala yung ganitong model ng Devant, no? Yun. So pindutin ko lang yung kanyang remote para mapunta tayo sa my home niya. Ayun, oh. Yun. Back to normal. So hanggang dito lang yung video natin, mga paps, and sana kahit pa paano may nakuha kayo ideas yung ginawa ngayon, no? May God be with us always. This is your service Ryan Crusatek. See you in our next video. Bye-bye.